Welcome sa ating new video, and for today's video, ating pag-uusapan is itong Java variables. Pag sinabing variables, para siyang containers na i-store mo yung mga values ng data mo. For example, gagamit ka ng text or statement like this one, hello. Ang variable na gagamitin mo is itong string na naka-double quotes sa inyong text. Kung whole number naman, int ang gagamitin nyo, at yung decimal number naman is float. Yung char natin is yung like A or B, single characters lang, and then naka-single quotes din siya, guys. And then yung boolean natin is statement niya true or false. Next natin is itong syntax. Pag sinabing type, ito yung ating variable type. So, sa example natin is string. Yung ating type and variable name is itong name. And yung value natin is John. And then, kung gusto mo siyang i-print or makita sa screen, lagyan mo ng system.out.println and then name. Kung ano ang value ng name dito, yan yun rin ang value na ilalabas sa inyong screen. Next natin is itong int. My name is equal to 15. And then, pag i-print mo na siya, 15 yung lalabas. So, ang kaibahan lang dito is inunan, next line na yung kanyang value. Next dito is itong int num 15. And then, sa next line niya is iniba yung value sa 20. So, pag gusto mo siyang i-print, ang lalabas niyan is 20. Kasi yan yung unang binasa niya at last na binasa niya is 20. So, 20 talagang lalabas sa inyong screen. Next dito is string name, dyan pa rin. At kung gusto mo siyang i-style ng output, lagyan siya ng hello plus and then name. Naka-double quote din siya, guys, and then ito kanyang output. And then next natin is ito. First name niya is John, last name. Ang full name is equal to first name plus last name. So, ibig sabihin kung ano ang first name at last name, ang value ng dalawa is equal to full name. So, pag print out mo yung full name, ito ang lalabas. Okay, next natin is itong int x is equal to 5 and int y is equal to 6. So, pag print out mo, gusto mo ng addition, x plus y is equal to 11 kasi yung x natin is equal to 5 and y is equal to 6. And then next natin ito, instead of writing like this daw, guys, ito yung ating simple na gagawin. Naka-single line lang kasi siya. So, nakita nyo yung kaibahan, mas malinis dito kaysa dito. So, same pa rin siya ng output na lalabas. Next natin is ito. Last na ito, guys. Itong int x, y, and z. So, wala pa siyang values sa ibabaw. And then sa sunod na line, lagyan niya ng value x daw is equal to y, and y is equal to z, and z is equal to 50. Ibig sabihin, yung z natin is 50, and yung kung ano ang value ng z, yan ang value ng y, ibig sabihin 50 rin. And then, kung anong value ng y, yan yun rin ang value ng x natin. So, 50. So, ibig sabihin, pag gusto mo siyang i-print out na naka-addition, x plus y plus z, ibig sabihin is 150 yung ating output. So, ayun lang, guys, for today's video. Thank you for watching. Happy coding, guys. God bless.